Ano, lumalabas yun, putik. Oh, nakaano siya landscape. Amen. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Dito po gaganapin ang devotion sa Iloilo, DFC District 9, sa panguna ng ating Pastor Luis Bailon. Purihin ang Diyos sa umagang ito at sama-sama tayong tamasahin muli ang biyaya, pag-ibig at tatagumpay ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sige po, sama-sama nating purihin ang Panginoon bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Sige po mga kapatid, purihin natin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri namin kayo, aming Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O aming Ama. Salamat po sa kapahingahan na pinagkaloob niyo po sa amin, aming Ama. Maraming salamat po sa umagang ito muli na pinagkaloob po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po na kami muli ay makakarinig ng iyong mga salita, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin ang Panginoon. Narito kami nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Kaligtan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Sama-sama natin nasahin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Amen. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isang kaparanas niyo. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming
puspos ng lumusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sabihin natin sa ping, dakilang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Bisa pa, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, aming Ama. Salamat po sa isang napakalaking biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin, na dati kami, Panginoon, ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit salamat po sa aming Panginoong Hesus, sa kanyang napakayamang biyaya na tinanggap namin, sa kanyang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, isa kami ngayon na nabubuhay sa mundo na may tunay na pag-asa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Sa oras na ito, Banal na Espiritu, patuloy kayong kumilos sa bawat sapo sa amin, sa bawat nanonood ng live stream na ito, Panginoon. Mangusap po kayo sa amin. Kayo po, Banal na Espiritu, ang siyang magturo. Kayo po ang siyang magpalakas, Panginoon. Gamitin niyo po ang iyong abang lingkod, aming Ama, maging daluyan lamang ng iyong mga salita. Salamat po, at patuloy kaming umaasa ng mga dakilang bagay, Panginoon. Salamat po, hindi na namin kayo basta pinupuri, hindi na basta namin kayo sinasamba, kundi nakikilala namin kayo bilang Diyos na buhay, nagbibigay ng tagumpay sa bawat sapo sa amin na pinagmulan ng aming pananampalataya. Kung aming dalangin sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Manny Cancino, dito po sa DFC District 9, Dingli, Iloilo. Salukuyan po tayong nag-aayos po ng ating bahay-sambahan. Preparation din po sa ating anibersaryo na gaganap din po this coming January 24, lubi ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo na po magbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin mga Biblia sa Isaiah chapter 9, verse 6. Buksan po natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. Ito po alam na natin lahat, pero hayaan po natin na patuloy na magbigay ang Panginoon sa atin ng paalala, kalakasan, pananampalataya, upang patuloy na mabuhay muli yung ating mga lakas na bilang tagapasunod ng ating Panginoon. Sabi ganoon sa verse 6, sapagkat sa atin ay ipanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Purihin ang salita ng Panginoon. Ito po ay isang napakadakilang pagmamahal at pagpapala na tinanggap natin lahat sa mundong ito. Sapagkat pag sinabing the Christ, ito po ay isang pagmamahal ng Ama na ibinigay sa atin. Sabi sa John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Christ, Son of the Living God. At niya po si Isaiah po ang pinaka-excited sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, kailangan maging excited din po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon bilang mga tinubos niya sa kasalanan. At hindi lang basta tayo tinubos sa kasalanan, tayo ay ginagamit ng Panginoon upang patuloy na ang mga makasalanan ay magkaroon din po ng pagtanggap ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. The Christ means pinakamabuting
tinanggap natin sa buhay na ito. The Christ, ang naibig sabihin ay pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga. Sapagkat ito po ang naibigay ng Panginoon sa atin upang tayo po ay mabuhay sa mundong ito na dati po tayo ay hiwalay sa kalooban ng Panginoon, na dati po tayo ay kaaway at kinapuputan ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon at ng Ama ay ibinigay po ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus para sa isa't isa. Amen po ba? Kaya ito pong pag-aaralan po natin, the Word of Christ. Ano po? May 6 pong letra po yung tinatawag na Christ. Sa Tagalog po ay Kristo, na siya po ay nagtiis po sa atin. Siya po ay naghirap para pa tayong lahat ay magkaroon po ng tunay na pag-asa. Pag sinabing Christ, una pong letra po ay C. Nang ibig sabihin po ay conqueror, no? Mananagumpay ang ating Panginoon. Kaya ang sabing ganoon dito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 37, Roma chapter 8 verse 37, sabi ganoon, hindi, kundi lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyang sa atin ay umibig. Sa English, sabi ganoon, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Dito po, ipinapakita po na ang ating Panginoon ay mananagumpay. Siya po ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Siya po ay nagtiis para pa tayong lahat po ay bigyan niya po ng isang pag-asa na makita po natin yung ating mga sarili na tayo ay mapupunta sa kapahamakan kung ang Panginoon ay hindi nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, nais ng Panginoon, i-refresh muli yung ating pananampalataya, i-refresh muli yung ating kaisipan na higit tayong mananagumpay sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Ang sabi sa John chapter 3 verse 33, ang tumanggap ng kanyang patutuo ay naglalagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Amen? Yung patutuo ng Panginoon sa atin, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ang siya nagbibigay sa atin ng patutuo na ang Diyos ay totoo sapagkat isa po tayong naging produkto ng ating Panginoon sa kanyang ginawa na pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? He that received His testimony hath set to His seal that God is true. Kaya tayo po ay isang malaking huwaran o halimbawa o isang testimony na ginawa ng ating Panginoon na pinaniwalaan natin na lahat po tayo ay tumanggap ng kanyang pagtatagumpay. Amen po ba? Kaya purihin ng Panginoon, no? Nagagalak tayo sa umagang ito dahil yung Kristo na ating tinanggap ay siya po ay mananagumpay at ang tawag sa atin ay more than conqueror. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. At anong patutuo ng ating Panginoon? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 4. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabing ganon, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinapangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinatitilihanan. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. Ano yon? Yung patutuo ng ating Panginoon sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Purihin ang salita ng Panginoon. Ano po? Napagtagumpayan ng Panginoon yung kasalanan na tinanggap niya sa pamagitan ng kanyang pagpako sa krus ng Kalbaryo. Na siya ay namatay sa pamagitan ng ating mga kasalanan at siya inilibing at siya muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Purihin ang salita ng Panginoon. Ito po ang nagbigay po sa atin, no, ng pagtatagumpay
na ang Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at siya ay inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay sa mga patay at tayong lahat ay nagkaroon po ng pagtatagumpay sa kasalanan. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Sunod po ay it's honorable. No? Ang ibig sabihin, pag tayo po ay tumanggap ng kanyang pagtatagumpay, nagbibigay lagi tayo ng parangal sa Diyos, hindi sa tao. Nagbibigay tayo lagi ng papuri sa Panginoon sa bawat ginagawa natin. In all na ginagawa po natin ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. In all, honoring God. In everything we do it for the glory of God. Amen po ba? Ang sabi ng Isaiah 42 verse 21, inalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Sa Ingles sabi ganon, the Lord is well pleased for His righteousness. Seek, He will magnify the law and make it honorable. Pag sinusunod po natin ang Panginoon sa ating mga buhay ay nagbibigay po siya ng karangalan. Nabibigay po tayo ng karangalan sa Kanya. Kaya honorable, karapat-dapat po siyang igalang, karapat-dapat po siyang parangalan at paglingkuran. Amen po ba? Sunod po ay R, Redeemer. Siya po ang tumubos sa atin. Siya po ay tagapagligtas. Tayo pong lahat ay hindi po natin kayang iligtas po yung ating mga sarili. Sa gawa ng kasalanan, mga pagsubok na darating sa atin. Pero purihin ng Panginoon, dumating ang tagapagligtas sa mundong ito. Amen po ba? Ang ating Panginoon na mismo siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi sa Revelation chapter 5 verse 9, at sila ay nangag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat ng aklat na magbukas ng tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, sa bawat wika, sa bawat bayan at sa bawat bansa. Has redeemed us to God by His blood out of every kindred. Tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoon. Pag sinabing nabuksan yung tatak, ibig sabihin ito po yung sinasabing tatak na sinira ng kordero ng Diyos, no? Na ito po ay nakalantad na makapanghihilakbot na hatol ng Diyos sa mga taong hindi magkikipag-isa o tatanggap sa Panginoon. Nakakatakot. Sinira po yung tatak na yon sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng salibutan. At hindi lang po natin basta narinig po yun, hindi lang basta natin napakinggan, kundi naranasan po natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Winasak po yung tatak ng sumpa, pinutol ng dugo ni Kristo, yung hatol ng Diyos sa buhay natin na tayong lahat ay karapat-dapat sa impyerno. Ngunit salamat po sa ating Panginoon, siya yung ating Redeemer, siya yung ating manunubos, siya yung ating tagapagligtas. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto ba nating maranasan lagi ang pagliligtas sa atin ng Panginoon? Hindi lang tayo ang basta matubos ng Panginoon, kundi gagamitin din tayo ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang kapangyarihan upang matubos din, makatanggap din yung ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Kaya, ang sabi sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 19, basahin po, ang gamit ko po ay King James, 2 Corinthians chapter 5, verse 19 to 21. Ito po sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa verse 19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang salibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Amen po ba? At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkasundo. 20, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y magipagsundo sa Diyos. 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging
sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Yung biyaya ng Panginoon, amen po. Binigyan po tayo ng Panginoon ng solusyon, no? Na para tayong lahat po ay magkaroon po ng tinatawag na katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Mayroon pa po sa Hebrews chapter 9 verse 12. Ito po mga talatang ito ay nagpapatunay na ang Panginoon ay tinubos po tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi sa pamamagitan ng yaman ng mundong ito. Pag samasamahin man natin ang yaman ng mundo, ay hindi po tayo kayang tubusin yan. Pero salamat sa dugo ng ating Panginoon. Amen po, na nagbigay sa atin ng katubusan. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 12, ito pong sinasabi, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ang mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal at kailanman ay walang hanggang katubusan. Alam natin po ang kwento nito, no? Sa lumang tipan, ginagamit po yung mga dugo ng mga hayop para matakpan po yung kanilang mga kasalanan. Pero pagdating ng ating Panginoon, amen po, hindi lang niya tinakpan, kundi inalis po niya, hinugasan niya po ng kanyang banal na dugo ang ating mga kasalanan. Amen po ba? I-claim po natin yon sa bawat pagkakamali po natin, sa bawat pagbagsak po natin. Kailangan po natin i-claim natin yung banal na dugo ng Panginoon, ang siyang namamagitan sa atin upang tayo makatawag ng Abba Father sa Ama. At yan po ang misay sa atin ng Panginoon sa umagang ito, na yung banal na dugo ng ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng pakikipagsundo sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Kaya sabi ng John 1:9, sabi ng salita ng Panginoon, John 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Ang Panginoon natin ang siyang nagbibigay at nag-aalis ng kasalanan natin sa ating mga buhay. Amen po? Amen po ba? Simula nung tayo sumampalataya sa ating Panginoon, hanggang sa ngayon, patuloy po tayong humingi ng paghugas ng banal dugo ng ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon po natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Naniniwala ba tayo? Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Kung iniisip natin na parang nagigilty po tayo, hindi po totoo yun. Pag tayo po ay bumabagsak, kailangan tayong bumangon. Ang hindi normal, pag tayo bumagsak, ay nananatili tayong bagsak. Mga kapatid ko sa Panginoon, nais tayong abutin ng Panginoon. Huwag nating isipin yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, inahatak tayo ng ating mga nakaraan. Ang isipin natin, Christ is the Son of the living God. Siya yung ibinigay ng Ama. Siya yung ibinigay niyang pagmamahal sa atin na nagtiis para tayong lahat ay maalis sa sumpa at puot ng Diyos Ama. Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sabi pa sa unang 1, chapter 1, verse 9, kung ipapahayag, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen po? Ang normal, pag tayo po ay hindi humingi ng tawad sa Panginoon. Ang Panginoon ay punong-puno ng awa at tawad, pagpapatawad sa mga nagpapakababa sa Kanya. Amen po ba? Yan po yung mga talata na nagpapatunay na ang ating pag-asa, yung ating pananampalataya ay hindi mabibigo pag tayo'y patuloy na sumunod na may kagalakan sa ating Panginoon. Amen po ba? Gusto ba nating maranasan yung mga kapatid sa ating mga buhay na ang Panginoon, Siya yung mananagumpay sa buhay natin, Siya yung nagbigay ng example, sumunod sa kalooban ng Ama. Tayo naman ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon sa lahat ng ginagawa po natin. In everything we do, do it for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen? At siya po yung manunubos natin. I stand for infinite. So, sinabing infinite po, sa kawalang hanggan ng Diyos. Unmeasurable.
indescribable. Hindi po natin kayang sukatin. Isipin niyo yung nasa atin, yung tinanggap natin na Panginoon, si Kristo, ay siya po yung hindi kayang ipaliwanag, hindi kayang abutin ng kaisipan ng bawat tao. Pero nasa atin po siya. Hallelujah! Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng awit 147 verse 5. Ang sabi ng awit 147 verse 5, ito po ang sabi sa Tagalog, dakila ang ating Panginoon, amen, at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Sabi sa English po, great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Yung kanyang pag-unawa ay walang hanggan. Kaya patuloy tayong inuunawa ng Panginoon. Nawa ay huwag tayong masumpungan na patuloy tayong laging inuunawa. Dapat tayo rin din ay umuunawa na rin sa iba. Amen? Hindi lang basta natin nalaman na inuunawa tayo ng Panginoon, kundi ang katibayan na binibigyan tayo ng pag-asa, pagkakataon ng ating Panginoon, yung buhay naman natin ay ginagamit ng Panginoon para sa iba. Amen po ba? Infinite, kawalang hanggan. Kaya ako'y naniniwala ang tunay na tagumpay na tao, ang tunay na may ugnayan na tao sa Diyos. Amen? Kung may pagsubok, mas lalong maglilingkod yan. Kung may problema, mas lalong hahakbang sa Panginoon. Kung wala, mas lalong mananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Kaya wag nating papabayaan po yung walang hanggang pangunawa sa atin ng Panginoon. Bagkus samantalahin po natin sa paggawa ng mabuti. Wag nating gamitin yon para tayo ay lumayo. Wag nating gamitin yon para gawin natin yung gusto natin. Gawitin po natin yon isang malakas na puwersa para tayong lahat ay magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Amen po ba? At nais ng Diyos na tayong lahat po ay makibag-isa sa Kanya, kay Kristo. Hallelujah! Ang sabi sa Colossus chapter 3, verse 2, lagi nating isaisip yung mga bagay na nasa itaas. Set your mind on things above. Ano po? Sapagkat yung mga bagay na nasa itaas, yun po yung mga walang hanggan, yun po yung mga hindi natatapos, yun po yung mga hindi nauubos. Kaya sa ating buhay mga kapatid, kailangan nating ilagak yung ating kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. Sino po yung nasa taas? Ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Ephesians chapter 2, chapter 3, verse 20. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 2, verse 20. Basahin po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians chapter 3, verse 20. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ephesians chapter 3, verse 20. Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen? Gusto ba nating maranasan yung mga kapatid? Ang Panginoon ay gumagawa ng higit sa lahat ng mga bagay na iniisip natin. More than thinking, more than doon sa hinihingi natin. At yan po yung Diyos po natin. Masigit po yung alam niyang mabuti sa alam nating mabuti. Masigit po yung alam niyang tagumpay sa alam nating iniisip na magtatagumpay. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Indescribable, infinite. At yan po ang nais ng Panginoon na maranasan natin lahat sa umagang ito. Amen? Gusto ba natin yung mga kapatid? Maranasan po natin yung Diyos na hindi malirip yung kanyang kaisipan, hindi mauubusan ng pangako, hindi mauubusan ng plano sa buhay po natin. Yung Diyos na namatay para sa atin at binigyan po tayo ng buhay na kasiyasiya. Amen po ba? Meron pa po, 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Sabi gano'n ng 2 Corinthians chapter 9, verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masayod. Amen? Thanks be unto God, His unspeakable gift. Hindi natin kaya daw explain yung tinatanggap nating biyaya ng Panginoon, yung pag-unawa ng Diyos, yung pag-abot sa atin ng Panginoon, yung paglingap sa atin ng Panginoon. Indescribable, unspeakable gift, at lalo na sa mga nararanasan natin ngayon sa pagsama ng Panginoon. Alam niyo po, ang magbibigay sa atin ng kakaiba sa mundong ito ay yung lagi tayong sinasamahan ng ating Panginoon. Amen po ba?
nararanasan natin, marami tayong mga pinagdadaanan, marami mga pagsubok sa paglilingkod, lalo na sa ating mga kapatid. Kailangan po natin panghawakan to yung Kristo na nasa atin. Amen po ba? Ay siya po ay Diyos na walang hanggan. Amen? Kaya gusto ba natin yung mga kapatid, maranasan po natin, hindi lang po sa atin, kundi dumaloy po to sa ating ministeryo, sa ating pamilya, at sa lahat po ng pupuntahan natin, sa lahat ng papahayagan natin ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ay makakaranas po sila na kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sunod po is stand for Savior, tagapagligtas. Amen po ba? Kumpleto po sa Panginoon, kumpleto sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Madanagumpay, hallelujah, manunubos. Ano po? Hindi natin kayang lurukin o i-describe yung mga bagay na ginagawa sa atin. At yung panglima po ay Savior, tagapagligtas po natin. Amen? Ang sabing gano'n ng Luke 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Tayo, wala po tayo dati. Ligaw po tayo. Isa po tayong tupang ligaw. Ginagawa natin yung nais natin, ginagawa natin yung mga bagay na makamundo, ginagawa natin yung mga bagay na hindi natin alam na ikapapahamak ng ating kaluluwa. Pero praise God, dumating ang tagapagligtas, our Savior, our Christ, Jesus. Natagpuan tayo ng Panginoon sa isang madilim na buhay. Natagpuan tayo ng Panginoon sa isang magulong buhay. Ngunit ngayon ay inaayos niya at patuloy na inaayos at patuloy na gagamitin niya sa mga magugulong buhay din na kagaya natin dati. Amen po ba? Naranasan po ba natin yung pagliligtas ng Diyos sa buhay natin? Naranasan ba natin yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Araw-araw, yan po yung mensahe na nais ng Diyos sa atin sa umagang ito, na maranasan natin lagi ang pagliligtas ng Panginoon. At ang kaligtasan ng Diyos ay mananatili sa mga tuloy-tuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? And last po, letter T, hallelujah, truth, katotohanan. Amen? Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, hindi lang pa tayo mananagumpay, nasa katotohanan po tayo. Ang sabi ng John 14 verse 6, Jesus is the truth, is the way and the life. No one comes to the Father. Amen? Nabaliktad ko po. He is the way, the truth, and the life. Katotohanan kasi yung pinag-uusapan po natin. Amen po ba? Isipin nyo, napakaraming nabubuhay na tao sa mundong ito. Nabubuhay na may kasinungalingan. Namumuhay na walang pag-asa. Namumuhay sa kalikuan. Ngunit salamat sa Panginoon because of Jesus. Amen. Nagkaroon po tayo ng katotohanan sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Dahil siya ang katotohanan. Purihin ang salita ng Panginoon. Maging katotohanan po sa atin yan, mga kapatid, na tinanggap natin ang katotohanan, walang iba ang ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng John chapter 8 verse 31, if you know the truth, and the truth will set us free. Naging malaya tayo sa lahat ng mga bagay na makamundong ito. Kadiliman, kasalanan. Purihin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. At sinabi pa sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Amen? May buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Mga kapatid ko, sa umagang ito, bulay-bulayin po natin kung sino po yung nasa atin. Siya po ay Diyos na mananagumpay. Siya po ay karapat-dapat na igalang. Siya po ang manunubos po natin. Siya po ay walang hanggang Diyos. At siya po ay tagapagligtas po natin. At siya po Diyos po natin nasa atin. Siya po ang Diyos na totoo. Amen. Pag sinabing totoo, ibig sabihin may Diyos na peke. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Lahat po yan ay nais ng Panginoon na tayong lahat ay magtagumpay. Ngayon po, anong katibayan na nasa atin po ang ating Panginoon? Tatanggap po tayo ng bagong buhay. The evidence na nasa atin ng Panginoon ay tatanggap po tayo ng bagong buhay upang tayong lahat ay, amen, makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Ang bagong buhay na ito po yung pagsisikapan po natin na laging handa sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Laging handa sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Handang magpagamit sa Panginoon. Expansion of Christianity. A mission of Jesus. Blessing to others' life. Ano po, yan po yung ibibigay sa amin ng pastor. Pag tayo po ay tumanggap ng bagong buhay, kailangan kasama tayo sa pagsulong ng Ebanghelyo.
Amen. Kasama tayo sa misyon ng ating Panginoon at ang misyon ng ating Panginoon ay umabot ng mga nawala. Amen po ba? At nagiging blessing yung buhay natin para naman sa iba. Amen po ba? Kaya wag natin pong suluhin yung tinanggap nating pagpapala ng ating Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon. Kailangan natin i-develop lagi sa ating puso, sa ating mga isipan, yung pag-ibig natin sa Diyos more than anything. Our love to God more than anything. Kasi ang pinanglalaban ng kaaway sa atin pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, ipinagpakita niya yung mga bagay na pansamantala. Huwag tayong maniniwala sa kaaway na masigit ang mga bagay na pansamantala kaysa Diyos. Masigit po ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po kayang itumbas, hindi pa kayang pagsamasamahin po yung yaman ng mundo ay hindi kayang tumbasan yung pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya sa umagang ito mga kapatid, sama-sama po tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Lagi nating i-develop sa ating mga puso na yung pag-ibig natin na higit pa sa anumang bagay. Yung ating pag-ibig sa kanyang mga salita. Our love to His Word. Na hindi lang pa natin binabasa ang salita ng Panginoon, kundi nagnanasa po tayo na sundin po ito. Amen? Our passion to share the gospel. Sa mga panahon ngayon, ang dami nangangailangan po ng salita ng Diyos. Ang dami po nangangailangan ng kaligtasan. Kaya ang gagawin po natin bilang iligtas ng Panginoon, isi-share din po natin ito bilang pagpapala sa iba. Amen po ba? Our loyalty for being a child of God. Kailangan, ingatan po natin yung pagiging anak ng Diyos. Ingatan po natin yung pagiging believers sa sanlibutan ito. In our action, be like Jesus. Nakikita ng mga tao, kakaiba po tayo, we are against the flow sa mundong ito. Yung ating mga iniisip, yung ating mga ginagalaw, yung ating mga pinapriority. Kung ang mga tao, ang kanilang pinapriority sa mundong ito ay katanyagan, pera, kayamanan, tayo, hallelujah, ang pinapriority natin ay mapaluguran ng ating Panginoon. Amen. At maging kagaya natin siya na nung siya nasa lupang ito ay siya ay umabot ng mga taong walang pag-asa. Amen po ba? Ay treasure po natin ang ating kaligtasan sa umagang ito. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hindi lang namin kayo basta nakikilala, Panginoon, kundi sinusunod namin, Panginoon, ang inyong mga pinapagawa po sa amin. Yes, Lord, ang wakas ng aming pananampalataya ay ang kaligtasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang pag-asang ito, Panginoon, ay patuloy na magmumula sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Napakapalad po namin, isa po kaming nabubuhay sa mundong ito na may tunay na Diyos, may tunay na pag-asa, at sinusunod po namin ang aming Panginoong Hesus. Ang mga tunay na tagapasunod ni Hesus ay nananatili sa kanyang mga salita. At ang salita ng ito, ang sa magpapatunay na tayong lahat ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Salamat po, Panginoong Hesus. Bagamat alabok kami sa tingin ninyo, pero pinahalaga niyo po kami. Narito kami ngayon, Panginoon, lumalapit sa inyo. Tumanggap ng isang bagong buhay, Panginoon, ng dating pagkatao ay masama, hindi ka kilala, hindi sumusunod sa iyo. Ngunit ngayon, Panginoon, isang bagong pagkatao, isang bagong buhay na kumikilala sa iyo. Ang buhay na ito ay maliligtas, aming Ama, sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita. Sino mang mananatili hanggang tapat ay maliligtas. Kaya pagpalain niyo po ang mga kapatid kong nanonood sa oras na ito, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang kanilang pakikipagbaka, problema, suliranin, Panginoon, pinagdadaanan, mga mabibigat, Panginoon. Lord, kayo ang aming Diyos. Gaya po ng aming pinag-aralan, ikaw ay Diyos na mananagumpay at kami higit na mananagumpay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng gagawin po namin ay magbigay kapurihan sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang FB Live na ito, Panginoon, ang iyong mga salitang nahasik, Panginoon, ito po ay mabuhay sa mga puso ng mga pastor at mga manggagawang sumusunod at mga nais niyo pang abutin, Panginoon. Salamat po, pinagpapala po namin sa umagang ito ang aming General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, lahat ng Masaredo family, Panginoon. Bless them in the name of Jesus. Lahat po ng mga district supervisor mula sa District 1 hanggang sa District 9, Panginoon. Pinagpapala din namin, Panginoon, ang
ang pag-uwi ng inyong lingkod sa lugar na ito, Pastor Luis Bailon, kasama ng po ng mga pastor na kanyang mga kasama, Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang pagpunta sa lugar na ito. Ang aming anibersaryo, Panginoon, 16 years of God's faithfulness. Salamat po, Ama. Naranasan po namin sa mga taong ito, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po lahat, Panginoon, ng may sakit, pagalingin niyo po, aming Ama. Mga nangangailangan ng kapayapaan, pagyan niyo ng kapayapaan in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Glory to God po, sa Diyos lahat ng papuri. Puri ng salita ng Panginoon. God bless po sa ating lahat, mga kapatid.